Kumusta mga kasaliksik? Maraming lihim ang mundo ng paglipad na hindi alam ng karamihan. Mula sa misteryosong asul na yelo na bigla na lang bumabagsak mula sa himpapawid hanggang sa lihim na patakaran sa pagkain ng mga piloto na maaaring magligtas ng buhay. Tatalakayin natin ang 10 sikreto sa eroplano na bihirang malaman ng mga pasahero. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang nyebe ng basura. Sa bawat biyahe sa himpapawid, maaaring mapaisip ka kung saan napupunta ang dumi mula sa banyo ng eroplano. Ang sistema ng palikuran sa mga eroplano ay hindi tulad ng mga tradisyonal na inidoro sa lupa. Sa halip, ang dumi ay hinihigop gamit ang vacuum at iniimbak sa isang espesyal na tangke na walang amoy. Kapag lumapag na ang eroplano, ito ay sinusupsop palabas ng isang espesyal na truck upang maayos na itapon. Gayunpaman, sa bihirang pagkakataon, nagkakaroon ng problema sa sistema ng imbakan na nagdudulot ng pagtagas ng likido mula sa palikuran. Ang likidong ito ay nahahalo sa asul na disinfectant at dahil sa matinding lamig sa mataas na altitude, nagyayelo ito at bumubuo ng tinatawag na blue ice. Minsan, ang mga piraso ng asul na yelo ay bumabagsak mula sa himpapawid at maaaring matagpuan sa lupa matapos itong matunaw. Bagaman ito ay mukhang delikado, wala itong lason o panganib sa kalusugan ng tao. Mabilis ding inaaksyonan ng mga airline ang anumang tagas upang maiwasan ng ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa kabila ng pagiging bihira ng insidenteng ito, may mga ulat na nagsasabing nakakita na ng bumagsak na asul na yelo sa mga bakuran at bubong ng bahay. Isa itong paalala na kahit sa isang teknolohikal na advanced na transportasyon tulad ng eroplano, may mga kakaibang pangyayari na maaaring maganap. Number 9. Emergency evacuation. Napansin mo na ba na tuwing lumilipad ang eroplano sa gabi, pinapatay o pinahihinang liwanag sa loob ng cabin bago ang paglapag? Akala ng iba, ito ay ginagawa para sa mas komportableng pagbiyahe o pagpapahinga ng mga pasahero. Pero ang totoo, ito ay isang mahalagang bahagi ng safety protocol upang mapabuti ang kakayahan ng mata ng mga pasahero na makakita sa dilim sakaling magkaroon ng emerhensya. Kapag bigla ang kinakailangang lumikas mula sa eroplano, ang mga mata ng mga pasahero ay dapat sanay na sa dilim upang mas madaling makita ang mga emergency exits. Ang madilim na paligid ay nagpapahintulot sa pupils ng mata na lumawak na nagpapadali sa mabilis na pag-adjust kung sakaling kailangang gumamit ng emergency lighting. Ang kaunting pagkaantala sa paggalaw dahil sa hindi sanay na paningin sa dilim ay maaaring magresulta sa mas maraming pinsala o pagkaantala sa evacuation. Ayon sa mga eksperto sa aviation safety, ang pagdilim ng cabin light sa loob lamang ng 20 hanggang 30 minuto bago ang landing ay sapat upang sanayin ang mata ng isang tao sa low light conditions. Isang simpleng hakbang, ngunit napakahalaga sa pagpapataas ng kaligtasan ng mga pasahero. Sa susunod na mapansin mong pinapatay ang ilaw bago lumapag ang eroplano, alamin mong isa itong paraan upang ihanda ka sakaling kailanganing lumikas ng mabilis. Number 8. Ang lihim na kwarto. Kapag sumasakay tayo ng eroplano, iniisip natin na ang mga flight attendant ay palaging gising at nagtatrabaho mula simula hanggang dulo ng biyahe. Pero paano nga ba nila napapanatili ang kanilang enerhiya sa mga mahabang flight na umaabot ng higit sa 12 oras? Ang sagot ay nasa isang lihim na bahagi ng eroplano, ang crew rest compartment. Sa malalaking aircraft tulad ng Airbus A380, may mga nakatagong tulugan sa itaas na bahagi ng eroplano, malayo sa paningin ng mga pasahero. Ang mga kwartong ito ay may 6 hanggang 13 kama at may ilan pang may kasamang banyo at maliit na lounge area. Ginagamit ito ng mga crew members ng palitan upang matiyak na palaging may alerto at handang tumulong sa mga pasahero. Dahil sa mahigpit na aviation regulations, kinakailangang magkaroon ng sapat na pahinga ang mga flight attendant upang maiwasan ang pagkapagod at jet lag, lalo na sa mga long-haul flights. Kaya sa susunod na mapansin mong biglang nawala ang ilan sa mga flight crew sa gitna ng biyahe, malamang na sila ay nasa kanilang lihim na tulugan, nagre-recharge para sa natitirang bahagi ng flight. Number 7.
lihim na chime codes. Minsan ba ay napansin mo ang iba't ibang tunog na naririnig sa loob ng eroplano? Hindi lang ito basta chime o simpleng notification. Ito ay isang lihim na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga flight attendant at piloto. May mga partikular na chime codes na ginagamit upang magpadala ng mahahalagang mensahe nang hindi ginugulo o tinatakot ang mga pasahero. Halimbawa, isang single chime ay nangangahulugan lamang na may tumawag na pasahero gamit ang service button. Ngunit kung makakarinig ka ng tatlong mabilis na chime, ito ay isang emergency signal na nangangailangan ng agarang atensyon ng lahat ng flight crew. Mayroon ding partikular na tunog na ginagamit upang ipaalam na handa na ang cabin para sa take-off o landing. Bagaman ang mga eksaktong tunog ay maaaring mag-iba depende sa airline, ang chime system ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa loob ng eroplano. Kaya sa susunod na makarinig ka ng kakaibang tunog habang nasa biyahe, maaaring isa itong mensahe para sa crew. Isang sikreto ng airline na ngayon ay alam mo na rin. Number 6. Ang ligtas na lugar sa eroplano. Kapag bumibili ng tiket sa eroplano, madalas inuuna ng mga pasahero ang window seat para sa magandang tanawin o ang aisle seat para sa madaling paglabas. Ngunit alam mo ba na ang pinakaligtas na upuan sa isang eroplano ay ang gitnang upuan sa likod ng cabin? Ayon sa datos mula sa mga pag-aaral sa aviation safety, ang mga nakaupo sa likurang bahagi ng eroplano ay may mas mataas na survival rate sa isang crash. Ang middle seat sa rear section ay may 28% lamang na fatality rate, samantalang ang mga pasahero sa harap o sa may overwing section ay may 44% na fatality rate. Ito ay dahil ang harap ng eroplano ang unang nakakaranas ng impact sa isang emergency landing, habang ang likuran ay mas protektado mula sa sunog, usok at debris. Bukod pa rito, ang likuran ng eroplano ay mas malapit sa flight attendants, kaya mas madaling makatanggap ng tulong sa oras ng emerhensya. Bagaman ang posibilidad ng isang aksidente ay napakaliit dahil sa modernong safety standards, mas mainam pa rin na pumili ng lugar na magbibigay sa iyo ng mas mataas na tsansa ng kaligtasan. Sa susunod na mag-book ka ng iyong upuan, baka gusto mong piliin ang gitnang upuan sa likuran. Ito ang hindi gaanong komportableng upuan na maaaring magligtas sa iyo sa oras ng sakuna. Number 5. Fuel dumping. Napansin mo na ba ang isang eroplano na naglalabas ng tila ulap o usok habang nasa himpapawid? Maaaring isipin ng iba na ito ay isang aksidente o isang uri ng polusyon, ngunit ang totoo, ito ay isang sadyang proseso na tinatawag na fuel dumping, isang mahalagang hakbang sa aviation safety upang matiyak ang ligtas na paglapag ng isang eroplano. Kapag ang isang eroplano ay kailangang bumalik sa paliparan kaagad matapos ang pag-take off, madalas itong masyadong mabigat upang lumapag ng ligtas. Ang mga commercial aircraft ay may maximum landing weight at kung lalampas dito, maaaring magkaroon ng pagkasira sa landing gear o maging sa runway mismo. Kaya upang mapanatili ang tamang timbang, nagpapakawala ng gasolina ang eroplano sa mataas na altitude gamit ang espesyal na vent valves sa mga pakpak. Kapag inilalabas ang fuel, ito ay sumasama sa hangin at nagiging vapor bago pa ito umabot sa lupa. Ang prosesong ito ay mahigpit na nire-regulate upang tiyaking ginagawa lamang ito sa mga lugar kung saan ito ay ligtas at may pinakamaliit na epekto sa kalikasan. Bagaman may ilang environmental concerns tungkol dito, inuuna ng aviation industry ang kaligtasan ng pasahero. At kung kinakailangang magbawas ng bigat upang maiwasan ang isang sakuna, ang fuel dumping ay isang kritikal na hakbang upang masigurong ligtas ang paglapag ng eroplano. Number 4. Kidlat sa eroplano. Kapag ikaw ay nasa isang eroplano at biglang may kidlat na dumaan sa labas ng bintana, maaari kang makaramdam ng kaba. Ngunit alam mo ba na ang mga modernong eroplano ay dinisenyo upang matiis ang tama ng kidlat nang hindi nagkakaroon ng anumang seryosong epekto sa flight? Ang panlabas na bahagi ng eroplano ay gawa sa espesyal na metal alloy mesh na tumutulong sa pagpapakalat ng kuryente sakaling tamaan ng kidlat. Sa halip na pumasok sa loob ng cabin, ang kuryente ay dumadaloy sa katawan ng eroplano
at tuluyang nawawala sa ere. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na Faraday Cage Effect na pumipigil sa anumang elektrikal na pagkasira sa mga onboard systems o panganib sa mga pasahero. Bagamat karaniwan ng tinatamaan ng kidlat ang mga commercial flights isang beses bawat taon, hindi ito nagiging sanhi ng aksidente dahil sa mga advanced na safety features ng modernong aviation. Kung may mangyari mang malfunction, ang mga piloto ay sanay sa paghawak ng ganitong sitwasyon at may mga backup system na handang gamitin. Kaya sa susunod na makita mong kumikidlat habang nasa eroplano, huwag kang mabahala. Ito ay bahagi na lamang ng normal na operasyon ng iyong flight. Number 3. Ang mga posas sa eroplano. Hindi madalas mangyari, ngunit minsan may pasaherong nagiging magulo, marahas, o agresibo habang nasa biyahe. Kapag ang isang pasahero ay nagdudulot ng panganib sa iba, ang mga flight attendant ay may kapangyarihang gumamit ng posas o restraints bilang huling hakbang upang panatilihin ang kaayusan sa loob ng eroplano. Ang mga airline ay nag-iimbak ng espesyal na posas sa loob ng cabin, nagawa sa magaan ngunit matibay na material tulad ng plastic zip ties o nylon cuffs. Ang mga flight attendant ay may espesyal na pagsasanay kung paano gamitin ang mga ito ng ligtas at epektibo upang hindi makasakit, ngunit sapat upang pigilan ang isang taong nagwawala kapag may pasaherong gumagawa ng gulo. Halimbawa, nagtangkang pumasok sa cockpit o nanakit ng crew, ang captain ay may kapangyarihang utusan ng crew na gamitin ang restraints hanggang sa lumapag ang eroplano at ang mga autoridad ay makialam. Ayon sa datos ng Federal Aviation Administration, FAA, mahigit 5,900 na kaso ng kaguluhan sa eroplano ang naiulat sa isang taon sa Estados Unidos lamang. Bagaman bihira itong mangyari, mahalagang malaman na ang crew ay may paraan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa loob ng eroplano. Kaya sa susunod na may makita kang pasaherong nagiging agresibo, tandaan mong handang-handa ang crew sa anumang sitwasyon. At kung kinakailangan, may posas silang gagamitin bilang huling hakbang. Number 2. Oxygen mask. Tuwing sasakay ka ng eroplano, palaging ipinapakita ng flight crew ang safety demonstration. Kabilang na ang paggamit ng oxygen mask kung sakaling bumaba ang pressure sa loob ng cabin. Ngunit, alam mo ba kung paano ito gumagana? At gaano katagal ka lang nito mapapanatili sa paghinga? Maraming tao ang nag-aakala na ang oxygen masks ay direktang nakakonekta sa mga tangke ng hangin. Ngunit hindi ito totoo. Sa halip, ang mga ito ay umaasa sa isang chemical reaction upang makalikha ng oxygen. Kapag hinila mo ang maskara, ito ay nag-a-activate ng isang chemical mixture ng sodium chlorate at iron powder na gumagawa ng oxygen sa loob ng sistema. Ang ibinibigay nitong hangin ay tumatagal lamang ng 10 hanggang 20 minuto. Hindi dahil ito lang ang kaya, kundi dahil ito lang ang kinakailangan. Sa loob ng ilang minuto matapos bumaba ang cabin pressure, ang piloto ay agad na nagpapababa ng altitude ng eroplano sa mas mababang level, kadalasan sa 10,000 talampakan, kung saan ang hangin ay maaari nang langhapin ng normal nang walang tulong mula sa oxygen mask. Ito ang dahilan kung bakit pinakamahalaga na isuot agad ang maskara sa loob ng ilang segundo matapos itong bumagsak mula sa itaas. Sa panahon ng emergency, bawat segundo ay mahalaga at ang tamang paggamit ng oxygen mask ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Number 1. Ang pagkain ng kapitan at co-pilot. Kapag naghahatid ng pagkain sa eroplano, hindi lang mga pasahero ang pinagsisilbihan, kasama rin dito ang mga piloto. Ngunit may isang patakaran na sinusunod sa lahat ng commercial airlines. Hindi maaaring kumain ng parehong pagkain ng kapitan at co-pilot sa parehong oras. Bakit nga ba ganito? Ang sagot ay simple, kaligtasan. Kung sakaling ang isang pagkain ay may kontaminasyon o nagdudulot ng food poisoning, hindi maaaring mawalan ng kakayahan ng parehong piloto sa parehong oras. Upang maiwasan ito, ang kapitan ay binibigyan ng ibang pagkain mula sa co-pilot. Kadalasan isang mas mataas na kalidad ng pagkain, tulad ng mula sa business class o first class menu. Ang co-pilot naman ay binibigyan ng ibang meal option, kadalasan mula sa economy class. Bukod pa rito, hindi rin sabay kumakain ng dalawang piloto.
Nagsasalitaan sila upang matiyak na laging may isang ganap na alertong piloto sa cockpit. Ang sistemang ito ay bahagi ng mahigpit na aviation safety protocols upang matiyak na ang eroplano ay may palaging may ganap na malusog at nakakapag-operate na piloto sa anumang oras. Kaya sa susunod na matanggap mo ang iyong simpleng meal sa economy class, tandaan na ang iyong piloto ay binibigyan ng espesyal na pagkain. Hindi dahil siya ay mas espesyal, kundi dahil sa isang mahalagang seguridad ng flight.